Nagkaharap kanina sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang may-ari ng WJ Construction na si Mina Jose at ang dating Bulacan 1st District Assistant Engineer na si Bryce Hernandez. Si Jose ang itinuro ni Hernandez sa ginawang pagdinig ng Kamara na muna'y naghatid umano ng kickback para sa isang senador. Mari naman pong tinanggi ni Jose ang naturang alegasyon at giniit na wala po siyang illegal na transaksyon sa gobyerno o sa sinuman sa pamahalaan. Kanya-kanya namang palusot ng mga dawit na opisyal ng DPWH sa mas lumalalim pang anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan. Kunin natin ang live report ni Mean Corbera. Mean, anong mga kaganapan dyan? Alex, lalo pang nadiin sa pagdinig ng Senado si Engineer Bryce Hernandez matapos umaming pinaghati-hatian ng mga DPWH officials ang pondo para sa mga flood control projects, particular na sa Bulacan. Lumilitaw na sa kanya pala idinideliver ang milyon-milyong pera mula sa mga contractors. I speak from the depth of my heart that I have never engaged in any illegal activity. I have never given nor received any money from any public official or government employee, including this Mr. Bryce Hernandez. Thus, I strongly deny his accusations, the baseless and malicious accusations he threw against me and WJ Construction during the congressional hearing. Nag-face off na sa Senado ang may-ari ng WJ Construction na si Mina Elamparo Jose at dating Bulacan 1st District Assistant Engineer na si Bryce Hernandez. Si Jose ang itinuro ni Hernandez sa pagdinig ng Kamara na umano'y tagahatid ng obligasyon o kickback para kay Senator Jinggoy Estrada na umano'y proponent ng 335 million na flood control projects. Sa pagdinig, ipinakita ang CCTV footage noong August 19 ngayong taon kung saan nakita si Jose, pero paliwanag niya pumunta siya sa Senado para makipag-usap kay Senator Erwin Tulfo para personal na makita ang ipapaayos na veranda sa opisina ng Senador. Dumaan po ako kay Beng. Inuna ko po muna siya dahil sa totoo lang po, nakiusap po ako sa kanyang mag-prepare or mag-print ng sample proposal na i-attempt ko po sanang i-present kay Senator Erwin. So dumaan po ako doon briefly, nagpicture pa nga po kami, and I texted my other friend sa Broome who was at that time in the session hall to tell her na, hey, nandito na ako. Pero nagalit si Senator Erwin at sinabon si Mina. Nang malaman niya raw na sangkot ito sa mga flood control projects, agad pinakansela ang kontrata. Bakit dumaan sa Broome? Parang ginamit po yung aming opisina na makapasyal siya sa Broome, wala naman po sa agenda. Hindi rin po niya minensyon na may kilala po siya dito sa Senate, dyan sa Broome, sa Blue Ribbon. So, in other words, Mr. Chair, parang nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa Broome kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friend, especially when I heard that Beng is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time. So I thought it was an opportunity for me to also visit her. Mr. Chair, the question is, you should have told us na may kaibigan ka under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember and you lied. Sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko 30 million. Do you remember that? You were asked, Ms. Jose. Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. You were not, bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Meron ka palang kinalaman dyan sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why didn't you tell us straight up? Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate. Pero iginiit ni Mina na wala siyang kinalaman sa anumang GUS projects. I have never engaged in any illegal activity. I have never given nor received any money from any public official or government employee, including this Mr. Bryce Hernandez.
Thus, I strongly deny his accusations, the baseless and malicious accusations he threw against me and WJ Construction during the congressional hearing. Nang tanungin ni Senator Rodante Marcoleta si Mina kung kilala ba si Senator Estrada, sabi niya hindi siya pumunta sa Senado para mag-deliver ng pera sa senador o sino mang staff ng Senado. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya. Hindi po, kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. So talagang safe ka na. Inamin niya na may text messages sa kay Hernandez noong December 2022 pero ito'y tungkol sa mga dokumento para sa isang joint venture agreement pero hindi ito natuloy. Dahilan kaya kumambyo si Hernandez at sinabing hindi si Estrada at ang boss na si Engineer Henry Alcantara raw ang nakakakilala sa sinumang proponent. Sa message mo nung December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. I meant by delivery po are the documents na hinihingi niya po for the processing po ng joint venture with the supposed contractor. Hindi pera ito. Kasi ang ini-insinuate ni Bryce Hernandez no sa House of nung nag-testify siya, ang insinuation sa akin because of my connections allegedly with certain Beng Ramos. Ano yung obligation na yon? Pera? Pera para po. kanino? Lagay? Ano yung context ng obligation? Pera po siya para sa proponent. Ano ibig sabihin? Lagay para sa proponent? Yung advance po. Opo. Advance para yung sa parang proponent? bayad po para dahil nakuha na yung project na yun. Mrs. Jose? Your Honor, I don't know what he was talking about because the context of that message is about giving him documents for a supposed po dahil hindi natuloy. Nung nag-testify ka sa House, matibay yung salita mo na si Miss, ano pangalan? Mina po. Mina, ay magdadala ng pera sa proponent. At ang binanggit mo sa House, si Senator Jinggoy. Di ba? Sa House. Your Honor, nakalink lang po na ang pakilala kay kay Ma'am Mina and Ma'am Beng is staff po ni Sen Jinggoy, pero hindi po specifically sinabi ko na yung proponent is para po kay Senator Jinggoy. Ayun, malinaw ngayon. Sinabi mo na hindi naman pala si Senator Jinggoy. Specifically hindi po si Senator Okay, Jinggoy. kanino kaya yon? Proponent lang po ang sinabi sa akin ni boss. Sino nga? Sino yung proponent? Wala, naka-blind po ako doon kung sino pong proponent po. Tama si Senator Lacson, the burden of proof lies with you, Mr. Hernandez. Kasi tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundina naman ako ng taong bayan dahil sa isang salita mo na ako raw ay humihingi ng 30%. Nakita mo ba na binigyan ako ni Henry Alcantara ng pera? Did you see? Did you ever see Alcantara handing money over me to me? I don't think so. Pero ba may nakita ka ba? Sagutin mo lang, yes or no, may nakita ka ba? Wala po. Okay. Nang tanungin ni Senator JVR si Alcantara kung ano ang nalalaman nito sa flood control projects at kung sino ang matataas na opisyal na kasabwat, wala raw siyang alam dahilan kaya ipinakontempt ito ni Senator Erwin Tulfo. Yung pong ghost project yan, talaga pong wala po akong alam sa ghost project na yan, Your Honor. Dalawang hearing na itong nagsisinungaling, sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan, ikaw wala. District engineer ka, hindi mo alam na may ghost project, wala ka ring alam, lumobo yung budget mo. Hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung pondo mo? Mr. Chair, I think this person is lying, so we have to ask him to show cause why he should not be cited for contempt today. Alex, kanina ipinadetalye naman ni Senator Ping Lacson kay Bryce Hernandez yung ipinakita nitong larawan sa kamera kung saan may mga nakatumpok na pera. Sabi ni Lacson para kanino daw itong mga perang ito at kani-kanino na i-deliver at kung saan nagmula. Lumilitaw sa pagtatanong ni Senator Ping na ang perang ito ay nanggaling kay Sally Santos ng Sims Construction kung saan umabot sa 763 million yung kanyang na-deliver mula lamang March hanggang May ngayong
taon dito kay Bryce Hernandez. Pero ang sabi niya, kasama sa kanyang pinagbigyan ay isang Yusek Mitch Kahayon na hindi niya raw kilala. Yan daw ay batay sa utos ng kanyang boss na si Engineer Alcantara. Pero gaya ng inaasahan, sabi ni Alcantara, wala siyang alam dun sa anumang transaksyon nitong si Hernandez. Dahil sa kanyang mga ibinunyag, Alex, kanina, itong si Santos ay humingi naman ng physical protection dito sa Senado dahil may banta raw sa kanyang buhay sa ngayon. Narito yung palitan nila ng pahayag dito sa pagdinig ng Senado. March 24, 2025, 457 million. See? Anong 100 million? 457 million ang dinala sa'yo Your ng Honor, SIMS. Your Honor, yun nga po Will you keep lying? When you will stop lying? Hindi po, Your Honor, hindi ko po talaga matandaan kung magkano yung Between exact 100 figure. and 457, hindi mo makalimutan yung last March lang? At saka bakit? For what purpose? Aside from that, ilan pa yung deliveries mo sa kanya? Noong May 6, 2025, Magkano po yun? 141 million po, Your Honor. And then, May 23, 2025, 65 million po. and these are all in cash, no? Yes, Your Honor. See? Lower right portion yung po ng green. picture. Hindi po, yung bond paper po. Okay. Meron po dyan, yan po, meron pong yung malinaw na picture niyan, meron po nakalagay dyan, ano po. Hindi, sabihin mo na lang, para kanino tong mas ano malapit po? ito? Ang nakalagay po dyan is Mitch po. Kung hindi po na mali yung pagkakatanda ko, ang sabi po dyan ni boss, para po kay Mitch Kahayon po yata yun. Sino yan? Hindi ko po siya kilala personally, Your Honor. Hindi po talaga. Yusek daw po. Yusek Mitch Kahayon daw Yusek po. o Congresswoman? Hindi ko po alam. Both. Hindi ko po siya talaga kasi kilala Okay. personally, Your Honor. Yung mas konti, kanino naman? Magkano yung sa tansya mo? 1, 2, 3, 4, 5... 16 million para kay... Ha? Yeah, Your Honor, ang specific po na makakasagot ng mga... Hindi na, sinagot mo na kanina eh. Apo. Alam mo na eh. I mean, yung... 16.5 million para doon sa sinabi mong pangalan. Yung full name nga, sabihin mo, for the record. Ang nakalagay po kasi doon sa may paper na yun, nasa Yeah. lower right, is Yusek Mitch. Ang naalala ko pong binanggit ni Boss Henry dyan is Yusek Mitch Kahayon po. Nang Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi ko po siya kilala talaga person. Hindi rin po. tapatan na tayo rito para hindi tayo mahirapan. Sure, Honor. Abutin tayo hanggang madaling araw dito, hanggang nagsisinungaling kayo. Lahat to magagalit sa inyo. Pwede po bang humingi po ako ng protection? Alex, ngayon nasa detention facility na ng Senado yung tatlo sa tinaguriang GC Boys na sina Engineer Henry Alcantara, si JP Mendoza at itong si Hernandez. Makakasama nila sa kulungan, Alex, si Curly Descaya, ang asawa ni Sara Descaya. Matapos nga siyang makontempt kanina dahil sa pagsisinungaling naman dun sa hindi pagsipot ng kanyang asawa dito sa investigasyon ng Senado. Humiling si Hernandez kanina na ma-lift muna yung contempt order laban sa kanya para daw makuha niya yung mga dokumento at mapatunayan yung mga aligasyon laban doon sa mga pinangalanan niya. Pero hindi pa siya pinayagan ng mga senador. Sabi ni Senator Ping Lacson ay ihaharap muna siya dahil meron siyang subpoena mula sa independent committee na binuo ng Pangulo at haharap muna siya doon. Pagkatapos niyang tumestigo ay siya ka daw pag-uusapan ng Senado kung papayagan siya na makalabas at makuha yung mga sinasabi niyang mga dokumento, Alex. Okay, Mean, habang mainit pa yung lumulutang na pangalan na Undersecretary Mitch Kahayon, kung hindi ako nagkakamali, dati siyang Undersecretary yata ng DSWD. Nakakuha na ba kayo ng kanyang pahayag? Sinubukan ba ninyo na, or iimbitan ba sa ng Senado ukol dito sa pangalan sa kanya dyan sa hearing? Alex, kukumpirmahin muna ng Senado kung talaga siya yung tinutukoy nitong si Bryce Hernandez bago daw gumawa ng imbitasyon, manghakbang kung siya ay iimbitahan sa susunod na investigasyon. Ayon. Okay,
Dito naman, maaring ang ating mga kababayan ay napanood itong kaganapan ngayon sa Senado, pero tila parang ang sentro ngayon ng mga tinutukoy na involved dito sa anomalous flood control project ay mga opisyal ng DPWH at maging ng mga kontratista. Kailan maririnig ng taong bayan ang mga pangalan ng proponent, yung mga funders? Tama ka dyan, Alex. Yan daw ang uugatin ng Senado sa mga susunod na investigasyon at ibabatay daw yan dun sa mga makakalapang mga ebidensya. Dahil sa ngayon, ang inuuna nilang madiin, Alex, ay ito talagang talagang may mga personal na kinalaman at talagang tumanggap ng limpak-limpak na salapi, Alex. Okay, kanina rin ay habang papatapos na ang hearing kanina, nagsalita itong kasamahan ni na Engineer Bryce Hernandez na si RJ Dumasig. At naulinigan ko kanina na tinanong siya kung sino ang most guilty dito sa mga opisyal ng DPWH sa Bulacan. At binanggit niya, tama ba ang pagkarinig ko, ang most guilty ay itong kanyang boss na si Engineer Bryce? Tama, Alex, yan din ang espekulasyon ng mga senador dahil siya yung itinuturong tumanggap ng mga pera mula dito. Nga, isa na dyan si Sally Santos kung saan sinabi niyang ipinahiram niya. Napilitan siyang ipahiram yung kanyang lisensya para mabigyan siya ng mga proyekto dito sa gobyerno. Kasama na dyan yung sa flood control ng DPWH. Wala daw sa 3% lang daw yung kanya nakukuha ang komisyon, pero nagtaka daw siya bakit iniimbestigahan na itong mga ipinagawang proyekto na nasa ilalim ng kanyang kumpanya. Okay, siguro panghuli, may dahil tatlo na sa mga membro ng BGC, itong Bulacan Group of Contractors, ang na-cite in contempt na ngayon. Ano yan? Magkakasama si Henry at si Bryce? Hindi kayo magkakasabunutan sila ng buhok dyan sa loob ng detention center ng Senado? Alex, hindi pa kasi natin makumpirma kung lahat sila pinagsama-sama dito sa isang detention facility. Yung nasa ilalim kasi ng GSIS building, medyo maliit yan. Baka hindi yan kakasya para sa kanilang tatlo. Ayaw pa kasi magsalita ng mga miyembro ng Senate Sergeant at Arms, pati si Senator Ping Lacson, kung sila ay magkakasama. Pero yan ay aalamin natin, Alex. Okay, at kailan ang susunod na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee para makaabang-abang na rin ang ating mga kababayan? Susubukan daw, Alex, ng Senado na magsagawa ng investigasyon sa susunod na linggo. Okay, maraming salamat sa iyo, Man Corvera. Mata natin dyan po sa Senado.